Isang malakas na lagitik ang nangyari sa pintuan ng ballroom. Ang luxury SUV na nakakahalaga ng 50 milyong piso ay pumasok, ang ma-headlight ay humampas ng isang guhit ng liwanag sa pulang backdrop. Bumaba si Lani, may simpleng emerald green na damit, at hawak sa kamay ang dalawang kambal. Sina Andres, Andy at Victoria, Vicky, ay yumuko at nakmano sa kanya. Magandang hapon po, Lola Donya, ang sabi nila. Ang wine glass na hawak ni Miguel, Mix, ang lalaking ikakasal, ay nakaroon ng basak sa gilid nito. Niyakap ni Sofia ang buket ng bulaklak, ang ngiti niya ay naputol. Si Donya Elena, ang taong minsang nagdeklara na kailangan ng pamilyang ito ang apo ang dugo-dugong tagapakmana, ay biglang tumayo, nanginginig ang labi. Kaninong mga anak yan? Tumingin ng diretso si Lani, ang boses ay matatak ngunit matalim. Mga anak ko, sila ang salamin ng inyong nakaraan. Humina ang tuktugin ng kasal, mahigit 100 mata ang tumitik, ang tanong ay parang pinanakabaon sa dibdib ng lahat. Noong una, itinuro ninyo sa inyong manugang ang pangangailangan ng lalaking tagapakmana, ngayon, ano ang ituturo ninyo sa inyong nga apo? Walang gumagalaw, ang lamig mula sa aircon ay dumadaloy, ngunit ang damdamin ngam nga tao ay nag-alap. Noong umagang iyon, sa isang maliit na eskinita sa Maynila, may kumukulong sinigang at ang amoy ng bagong luto na kanin ay pumapalo sa bintana. Si Lani, 32 taong gulang, ay nakabunot ang buhok at nagsusulat ng salitang disiplina sa blackboard. Si Andy ay nakaupo ng tuwid at nagbabasa ng malakas. Si Vicky ay maayos na inaayos ang plato. Mano po, ma, ang sabi niya bago kumain. Tumunog ang telepono mula sa hindi kilalang numero. Ang boses ang babae ay malambot, parang pulot, ngunit may tinik. Lani? Si Donya Elena mo ito, kumusta ka na? Nakakain ka ba ng maayos? Tumawag lang ako para sa isang maliit na bagay, ikakasal na si Miguel. Nagpadala ako ng imbitasyon, pero baka nawala sa koreo? Kaya tumawag ako para ipaalala sa iyo. Kung may oras ka, dumalo ka para sumaya. Nak, opo, naririnig ko po kayo, Donya Elena. Huwag kang mahiya, nak, parte ka pa rin ng pamilya. Kumain ka kanin, magpakuhang litrato. Tapusin na natin ang nakaraan. Naniniwala akong isa kang taong may discretion, kung magbibigay kang blessing, gagaan ang pakiramdam mo. Makikitang lahat na naka-move on ka na, hindi ba? Sumagot si Lani. Ano po ang eksaktong araw ng kasal? Linggo. Nga ganitong oras, tamang-tama ang pagdating mo, pumunta ka ng mag-isa para mas madali, huwag nang magpabigat, magsuot kang simple, basta mayos. Inihanda ko ang upuan mo malapit sa entablado para makita mo si Miguel, tahimik na siyang nagtataguyod ng pamilya, at nang matahimik ka na rin. Sumagot si Lani, opo, Donya Elena. Ang nakaraan ay parang hangin lang. Pumunta ka, para may pakita ko sa mga kamag-anak na hindi ako makitit ang isip. Nakalagay ang pangalan mo sa imbitasyon, kaya kung may lakat ka, ipaalam mo, huwag mo akong paasahin. Tiyakin mo na maga ka, at baka wala na akong magandang upuan para sa iyo dahil sa damingang tao. Opo, naintindihan ko po. Mabuti, masunurin ka. Hinihintay lang kitang dumalo para sumaya. Wala namang dapat ikahiya. Tumayo siya sa harap ng kalan at pinakinggan ang kumukulong tubig sa kaldero, na nagdala sa kanya pabalik sa nakaraan, 3 taon na ang nakalipas. Pareho ring ingay, nanginginig ang kamay niya sa harap ng divorce papers na inihagis sa harap niya. Ang boses ni Donya Elena nun ay hindi matamis.
Ang pamilyang ito ay nangangailangan na pong dugo, hindi ngang pinyaklot. Biglang hinila ni Vicky ang manggas ning damit ni Lani, at nagbalik siya sa kasalukuyan. Ma, bakit po ang imbitasyon ning matatanda ay parang hindi nagmamahal? Umupo si Lani at hinawakan ang balikat ning bata. May nag-iimbita para magyabang, may nag-iimbita para subukan ka. Ang atin ay manatiling magalang. Tinagilit ni Andy ang ulo niya. Kapag may nagagalit sa atin, kailangan din ba nating magalit, ma? Manatiling diretso ang likod mo, sapat na yun. Sa maliit na kusina, isang ladle ang humampas sa palayok ng mayos. Ang malinis, puting silit ay may tanging sandalan ang maliit na kayusan, kumain sa tamang oras, magsalita ng tapat, tapusin ang ginagawa. Maari tayong maging mahirap, ngunit hinding-hindi tayo luluhod. Binuksan ni Lani ang drawer at kinuha ang isang maliit na kahon na kahoy. Sa loob ay isang maliit na pinyaklot na may burdang inisyal ng pamilya. Tuwing gabi, umupo siya sa ilalim ng dilaw na ilaw at nagbuburda, umasang makukuha ang loop. Ang resulta ay ang pagtabik at ang malakas na paksarang pinto, isinara niya ang kahon at ibinalik sa tamang lugar. Ang tanghali ay sikat ng araw sa balkonahe, kumakain ang tatlong mag-ina. Nakukuwento si Vicky tungkol sa klase. Ngayon, tinuruan akong guro na magsalitang salamat po at paumanhin po sa tamang lugar. Tumango si Lani. Sa huli, kailangan mo pang matutong isa pang salita. Tapusin, closure, tapusin ang nakaraan. Kinahapunan, tinuruan niya ang kanyang nga anak na magtali ang sintas. Dalawang maliliit na kamay ang mabilis na nagtali ang latches. Tumayo si Lani at biglang gusto niyang umiyak. Hindi dahil sa edad, ngunit dahil sa 3 taon na lumipas, nakagawa siya ngang napakahabang paglalakbay nang hindi nawawala ang dignidad at paggalang. Pagdating ng gabi, kinompyut niya ang biyahe patungong Batangas. Hindi ito malayo. Maraming tao sa kasal. Inimbitahan nila ako hindi para magsaya, kundi para magsaksak ng panghuling saksak. Bakit ako pupunta? Tanong niya sa sarili, at sinagot niya ito. Pupunta ako para makita ng mga anak ko ang kanilang ina na nakatayo ng tuwid. Pupunta ako para maglagay ng period. Kinaumagahan, bumukas ang pinto ng kotse. Sina Andy at Vicky ay umupo sa kanilang car seats. Isinara ang sinturon. Nagmaneho si Lani. Ang karayom gaorasan ay dumulas ng marahan. Ang kalsada patungong highway ay may hangin. Isang lugar ng bukirin ang bumukas sa salamin ng kanyang alaala, Batangas, mabukirin, hinoh na kapok, ang ingay ng makulisap. Ma, pagdating doon, sino po ang babatiin ko muna? Batiin ang matatanda muna. Batiin maging ang mga taong nagsalita ng mali, ngunit hindi mo kailangang makipaktalo, ang pagalang ang iyong baluti. Ang luxury SUV na nakakahalaga ng P50M ay dumulas ng maayos, hindi para magyabang, kundi para patunayan ang isang simpleng bagay, ang maging matuwid ng walang ingay. Sa dashboard, ang oras ay dumadaloy ng maayos. Mahigpit na hinawakan ni Lani ang manibela. Sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta para umiyak. Pupunta siya para tapusin ang isang kabanata at magbukas ng iba para sa kanyang nga anak. Ang pulang imbitasyon ay nakalagay sa mesa, nakaukit ang magpangalang Miguel at Sofia. Binuksan ni Lani ang card, ang amoy ngang bagong papel at mainit na tsaa. Ang mga salita ay nakaimprenta ng maayos, formal ngunit malamig. Sa ilalim, may sulat kamay ni Doña Elena. Sana'y makadalo ka para sumaya. Ang salitang sumaya ay bilog, ngunit sa isip ni Lani, umalingaw-ngaw ang lumang boses.
Ang pamilyang ito ay nangangailangan na pongdugo, hindi ngang pinyaklot. Niyakap ni Vicky ang imbitasyon. Ma, kasal po ito, araw ngang kaligayahan. Bakit po malakas ang tibok ngang puso ninyo? Hinaplos ni Lani ang buhok ng kanyang anak. Dahil may mga kaligayahan na itinatayo sa lumang kalungkutan anak. Tanong ni Andy, kapag gusto nila akong malungkot, kailangan ko bang malungkot, ma? Piliin mo kung ano ang karapat-dapat ingatan. Hayaan mo ang iba na tangayin ng hangin. Ang ladle ay humampas sa palayok ng maayos. Ang amoy ngang adobo ay umalingaw-ngaw, na nakbalik sa kanyang alaala. 3 taon na ang nakalipas. Ang ulan ay malakas sa gabi, ang sementadong sahik ay madulas. Salup, si Doña Elena ay nakaupo sa upuan, malamig ang mga mata. Ang divorce papers ay nakalagay sa gitna ng mesa. Si Miguel ay nakayuko, tahimik parang estatwa. Niyakap ni Lani ang pinyaklot na may burdang inisyal na bagong amoy. Ang pamilyang ito ay nangangailangan na apong dugo. Ang salita ay nahulog ng mabigat parang bato. Marami na akong nakitang doktor, hindi na kailangang marinig. Ang pen ay nag-iwan ng guhit sa papel, parang pagati sa kanyang kabataan. Sa balkonahe, ang tubig ay dumadaloy sa gutter. Nong gabing iyon, hindi umiyak si Lani. Mayos niyang nilagay ang kanyang mga damit sa bag, inilagay ang pinyaklot sa altar, at yumuko. Nang isara ang pinto, dala niya ang 2 buhay na walang nakakalam. Sa mga sumunod na buwan, nag-isa siyang umupa, lumalaki ang kanyang tiyan. Sa umaga, tumatanggap siyang paktahi. Sa gabi, ang kanyang ulo ay nakahilik sa maaklat tungkol sa pagpapalaki nga anak. Minsan, kumakalam ang kanyang tiyan dahil sa gutom, ngunit inilagay niya ang kanyang kamay at bumulong, laki lang kayo, kaya ni mama to. Sa maternity ward, ang amoyng disinfektan ay matapang. Ang iyaangga sanggol ay humila sa kanya mula sa kailaliman. Inilabas ng nurse ang 2 sanggol, isang lalaki at isang babay, mainit at malambot. Nakita ni Lani na may dahilan ang kanyang buhay para tumayo ng tuwid. Ang pulang imbitasyon ngayon ay isang piraso lang ng papel, ngunit ang kirot ay naroon pa rin. Hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa mahinang pananahimik ng lalaki nun at sa mapait na dilang babay na nagbigay ng sarili niyang hatol. Ipinatiklop ni Lani ang imbitasyon at inilagay sa ilalim ng kahon na kahoy kasama ang pinyaklot. Ang 2 bagay ay makapareho ang kulay at pareho ang kwento, ngunit makaiba ang magiging wakas. Hinawakan ni Vicky ang gilid ng kahon. Ma, kung magsori po si Lola Donya, patatawarin po natin. Patawarin mo muna ang sarili mo para gumaan. Tandaan mo na lang para hindi na maulit. Tumingin si Andy sa bintana. Kailangan ko bang makita ang taong nagpasaman ng look mo, ma? O, para malaman mo na hindi nagtatago si mama. Pinili ko na tapusin ang kabanata. Sa labas ngang eskinita, ang ingay ngang pandesal vendor ay malapit at mainit. Tumayo si Lani, nahugas ngang kamay, at sinubukan ang emerald green na damit simple ngunit mayos. Tinali niya ang kanyang buhok, tiningnan ang sarili sa salamin. Walang galit, may isang desisyon lang na napag-isipan ng mabuti. Hapon na. Sa mesa, 3 mangkok kanin, 2 pares na maliliit na chopsticks na nakahanay, at isang pares ng malaking chopsticks na tuwid. Pinaalalahanan ni Lani ang kanyang nga anak, kumain, matulog ng maaga. Maaga tayong alis bukas, sabay na sumagot ang 2. Opo. Ang opo ay bilog, parang isang bolt na isinara. Sa malinis, puting silid, walang anumang labis.
Mayroon lang malit na disiplina at isang ina na handa ng maglagay ng period sa nakaraan. Ang hapon ay dumulas sa bintana, ang sikat ng araw ay manipis parang fail. Sa kusina, ang kumukulong tubig ay nag-iingay. Ipinakalat ni Lani ang mga notebook para sa dalawang anak sa kahoy na mesa. Sa gilid ng board, isinulat niya, "Galang at disiplina." Tumayo si Andy. "Paano ko babatiin ang matatanda?" Inilagay ngang bata ang dalawang kamay sa harap ng kanyang tiyan, tuwid ang likod. "Magandang hapon po, Lola Donya." Ang boses ay malakas at malinaw. "Vicky, kapag may mahirap na tanong, paano ka sasagot?" Itinagilit ng bata ang kanyang ulo. "Sasabihin ko, pakusap po, hindi ko po sasagutin." Tapos nginggiti ako. "Tama. Huwag kang makipagtalo, huwag kang umiyak. Manatiling diretso ang likod ang panalo." Inilagay niya sa harap ng kanyang maanak ang isang pirasong papel na may apat na maikling parirala. Opo, maraming salamat po, at paumanhin po. Gagamitin mo lang ang apat na salitang ito bukas. Walang labis, walang kulang." Sabay na sumagot ang dalawa, "Opo." Binuksan ni Lani ang drawer at kinuha ang kahon na kahoy, ang pinya cloth na may burda ay nakahiga ng tahimik. Binalot niya ang tela sa brown na papel at tinalingang pulang thread. Ang sinulit ay maayos na nakatali, walang labis na loop. Sinabi niya ng mahina, parang sinasabi sa sarili, ibabalik sa tamang lugar, sa tamang oras. Sa gilid ng mesa, inilatak niya ang emerald green na damit na in-iron ng maayos. Ang dalawang pares ng puting socks ng mabata ay nakahanay, ang toes ay nakaharap sa parehong direksyon. Mayos na tinali ni Andy ang kanyang sapatos, mabilis na naktali ang malaches. Pinunasan ni Vicky ang muha ng kanyang teddy bear at inilagay sa kama, bumulong, "Dito ka lang, bear. Hintayin mo si Vicky." Nakita ni Lani na natutunan ng mga bata ang pinakamahalagang bagay. Ang pagiging mayos ay isang paraan ng pagiging kalmado. Ang hapunan ay simple, nilagang kangkong, adobo na may sauce, atsara, pickled vegetables. Ang ingay ng chopsticks na humahampas sa mangkok ay regular. Sumipsip si Viking sabaw, tuminggala. "Ma, kung may tumawa po sa akin bukas, anong gagawin ko? Alukin mo sila nga masarap na pakain, tapos bumalik ka sa sarili mong mangkok. At kung tanungin nila kung sino ang tatay ko?" Sininggit ni Andy. "Sasabihin mo, kami po, ay mga anak ni Lani." Sapat na yun. Pagkatapos kumain, inayos ng pamilya ang mesa. Ang rack na nakpupunas sa mesa ay mayos. Tiningnan ni Lani ang kanyang bag, ang pinya cloth, ang imbitasyon, isang red envelope para sa regalo, ilang hairpins, tissue, tubig, mainit na towel para sa mga bata. Lahat ay mayos sa isang compartment. Isinara ang zipper ng mayos. Oras na ngang pagsasanay. Naglagay siya ngang 3 upuan sa gitna ngang silid. Oras na para maglakad sa karpet, pare-pareho ang hakbang. Kaliwang kamay na hawak si mama, kanang kamay na hindi gumagala. Pagdating sa mesa, batin. Kapag may nagtanong, sumagot ng maikli. Naglakad ang dalawa, ang heels ay nagingay ng ritmiko. Huminto si Lani. Inayos ang kolar ng damit ng kanyang anak, inayos ang bangs para maging mayos. Tumunog ang telepono, isang mensahe mula sa guro nina Andy at Vicky, napakabait mag-aral. Ngumiti si Lani, pinatay ang screen. Sa loob ng kanyang puso, ang papuri ay hindi para ipagmalaki, kundi para maging anchor para sa katahimikan bukas. Pagkatapos paliguan ang mga bata, pinunasan niya ang kanilang buhok, ang amoy ng baby shampoo ay umaalingaw-ngaw.
Niyakap ni Vicky ang lik ni Mama. Ma, takot po ako sa maraming tao. Hawakan mo lang ang kamay ni Mama, ipikit ang mata. Huminga ng malalim. Lahat ng ingay ay titigil. Nagtanong ng mahina si Andy, takot po ba kayo, Ma? O, pero ang takot ay hindi para umatras. Ang takot ay para maging maingat. Alas 9 ang gabi, ang ilaw sa puting silid ay nakababa. Ang ingay ng fan ay regular. Umupo si Lani sa mesa, tiningnan ang kalendaryo. May pulang box sa susunod na araw. Isinulat niya sa gilid na maliit na papel na nakadikit sa salamin, pupunta para tapusin. Sa ilalim, nagdagdag pangang isang linya, tumayo ng tuwid, humiga siya sa gitna ng dalawang anak. Ang maliit na kamay ni Andy ay humipo sa dibdib ni Mama. Ang tibok puso ay humina ng marahan. Sa dilim, ipinikit ni Lani ang kanyang nga mata. Inilarawan niya ang kalsada sa Batangas, ang maliwanag na hal, ang manggalumang muka. Walang talumpati. Kailangan lang lumakat ng tama, tumayo ng tama, magsalita ng tama. Bukas ng umaga, ang tatlong magina ay lalakat parang isang tuwid na linya. At sa pagbalik, ang lumang pinto ay isasara ng maayos, nang walang ingay. Alas 6 ng umaga, bumukas ang pinto ng kotse ng mayos. Sina Andy at Vicky ay umupo sa kanilang chair seats. Ang sinturon ay isinara. Tiningnan ni Lani ang bag, ang kahon na kahoy na nakabalot sa brown na papel, ang pinyaklot, ang imbitasyon, ang red envelope para sa regalo, tissue, at mainit na tubig para sa mga anak. Lahat ay nasa tamang lugar. Huminga siya ng malalim, pinihit ang susi. Ang makina ay umingay ng maayos parang pahinga. Ang maliit na eskinita ay lumabas sa malaking kalye. Ang hangin sa umaga ay marahang, humampas sa salamin. Ang Maynila sa likod ay lumayo, ang mga maputlang bubong, ang mga puno na may hamok pa. Ang ulap ay manipis parang bagong labang scarf. Hawak ni Lani ang manibela, nakatingin ng diretso. Ngayon, hindi siya pupunta para makipagkumpetensya. Pupunta siya para maglagay ng period. Ma, pagdating doon, sino po ang babatiin ko muna? Tanong ni Vicky. Batiin ang lolo presidente, batiin si Doña Elena, batiin ang ikakasal. Tandaan na tumingin sa mata, yumuko, at magsalita ng malinaw. Bumulong si Andy, kapag may nagtanong kung sino ang tatay ko, sasabihin ko, kami po ay maanak ni Lani. Period, pumasok ang kotse sa highway. Sa makabilang gilid, ang mga bukirin ay bumukas, may tubig, ang hangin ay humihihip sa damuhan. Ang sign patungong Batangas ay madilim na asul. Ipinikit ni Vicky ang kanyang muka sa salamin. Ma, mabango po ba ang kapok gaya ng kwento ni Ma'am? Ngunit ang pinakamabango ay ang amoy ng taong may dignidad. Tumunog ang telepono mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ni Lani ang speaker. Lani, si Doña Elena ito. Maaga kang pumunta para makita ang magkamag-anak, para masaya. Ang boses ay matamis, ngunit may tinik sa likod ng salitang masaya. Sumagot ng mahina si Lani, pupunta po ako, at pinatay. Huwag mong hayaan na hilahin ng iba ang damdamin mo. Bumulong siya sa sarili. Huminto siya sa isang rest area sa gilid ng kalsada. Bumili siya ng 2 milk box, 2 pandesal. Ang mabarya ay nag-iingay. Salamat po, Ma'am. Sabay na sinabing dalawa. Ngumiti ang tindera, ang gagandang ngasal ng bata. Tumango si Lani, bumalik sa kotse. Pinunasan niya ang kamay ng kanyang nga anak, pinagsabihan ng marahan, huwag magkalat.
Tapos, itapon ang basura sa tamang lalagyan. Opo. Ang opo ay bilog parang bolt. Ang daan patungong Batangas, ang langit ay mas asul. Ang malumang puno ang kapok ay may rough bark, makapal at makintap ang madahon. Ang amoy ngang basang lupa pagkatapos ng ulan ay pumasok sa bintana. Tumingin si Andy sa bukirin. Ma, nagsasalita pa po ba sila ng masama tungkol sa inyo? Kung magsasalita sila, tatangayin ng hangin, ang trabaho mo ay maging magalang at malinis. Takot po ba kayo? Hinawakan ni Vicky ang kamay ni Mama. Tandaan na maging maingat. Huwag mong hayaan na pigilan kang ng takot. Lumiko ang kotse mula sa highway papunta sa kalsada na may mga bato. Ang mga kawayan ay nakatagilit, ang kanilang anino ay humahampas sa kotse. Ang malumang bahay ay tahimik, ang golden rice straw ay nakalatak sa bakuran. Isang grupo ng mga bata ang nagbibisikleta, ang puting uniform ay lumilipat. Ang ilang nga ulo ay tumingala ng mausisa, ang nga mata ay nakatitik sa itim na kotse. Marahang inapakan nila ni ang gas pedal. Walang ingay, walang usok. Huminto siya sa ilalim nga ninong punong kapok. Inayos niya ang kolar ng damit ni Vicky. Hinila ang strap ng sandalyas ni Andy. Tandaan ang apat na salita, po, opo, maraming salamat po, at paumanhin po. Inulit ng dalawa, parang mantra. At tandaan ang isa pang salita, tapusin. Tapusin ang nakaraan sa puso, ngunit huwag isara ang puso sa sinuman. Tumunok muli ang telepono, isang mensahe mula sa isang kusin, maraming tao. Lahat ay kamag-anak ng groom. Inilagay ni Lani ang telepono, hindi sumagot. Pinaandar niya ang makina at lumiko patungo sa kalsada na patungo sa hall. Mula sa malayo, lumitaw ang pulang arkong bulaklak, nakasabit ang happiness sign, ang mga tao ay naglalakad. Ang tuktugin sa likod ay malabo. Binuksan ni Lani ang bintana ng kaunti para makapasok ang hangin, huminga ng malalim. Sa likod, nakaupo ng mayos ang dalawang bata. Ang sinturon ay mahigpit sa kanilang dibdib. Handa na ba kayo? Opo, handa na po. Tara na. Ang SUV ay dumaan ng marahan. Ang gulong ay dumulas sa pulang charpet na pansamantalang inilagay sa harap ng gate. Ang buong espasyo ay parang huminga ng kaunti. Tumingin ang tatlong mag-ina sa isa't isa, nagbigay ng isang maliit na tango. Sa likod ng salamin, ang mga lumang muha. Sa gilid na ito, isang bagong linya ang isinusulat ng tuwid. Huminto ang kotse sa ilalim ng isang matandang punong ng kapok, patay ang makina. Bumukas ang pinto. Bumaba si Lani, hinila ang emerald green na damit. Sina Andy at Vicky ay tumapak sa gilid ng kalsada. Ang sintas ay maayos na nakatali. Ang kalsada ay may mabato, maingay. Ang amoy ng inani na palay ay matapang. Ang hangin ay humihihip sa kawayan. Kaninong kotse yan? Napakayaman. Tumingala ang isang magsasaka na may hawak na ho. Sila ni Bayan? Ang isang matandang tindera ay pumikit. Ang ilang babaeng nagtitinda ay huminto, ang basket ng gulay ay nakatagilid sa balakang. Ang bulungan, akala ko babaw siya, pinalaya siya. Ang laking kasal ngam ngalim ngayon. Hawak ni Lani ang kamay na dalawang anak at naglakad ng marahan. Yumuko siya at bumulong, tandaan ang apat na salita. Tumango ang dalawa, lumingon at bumati. Magandang hapon po, mga tita, mga tito. Ang po ay bilog at mayos. Tumigil ang tindera, lumabas ang salita, ang gaganda ng asal. Ang magsasaka ay nakamot ng ulo at ngumiti. Ang matingin na matalim ay lumambot.
lumapit ang isang matandang babae na may tungkot. Malabo ang kanyang mga mata, ngunit ang boses ay malinaw. Umuwi ka galing Maynila. Matagal na kitang hindi nakita. Nakmano Silani. Magandang hapon po, Lola. Sina Andy at Vicky ay nakmano at yumuko. Kaninong nga apo yan? Ang gaganda ng asal. Tumugon si Lani ng kalmado. Nga anak ko po. Ilang pahinga ang narinig. Ang sismis nun ay tumalikot parang tuyong dahon. Hinila ni Vicky ang manggas ng damit ni Mama. Ma, bakit po lahat sila nakatingin sa akin? Dahil tama ang pakbati mo. Tama lang natingnan kanila. Bumulong si Andy. Kung magtanong sila ngang mahirap, anong sasabihin ko? Sasabihin mo? Pakiusap po? Hindi ko po sasagutin. Tapos ngingiti ka? Ang gate ng hall ay nasa dulo ng kalsada. Nakasabit ang pulang happiness sign. Ang ribbon ay kumikilos. Ang sound system ay nagingay, tapos ay tumahimik. Sa loop, ang mga tao ay naglalakad. Sa gilid ng gate, ang ilang kamag-anak ng groom ay nakukumpulan, ang mamata ay nakatingin sa tatlong mag-ina. Isang dating kapitbahay ang nakakilala, kalahating tua, kalahating nahiya, si Lani. Ang tagal. Naawa ako sa iyo nun, pero hindi ko alam kung anong sasabihin, marahang tumango si Lani. Salamat po, ang mamata ng babae ay biglang lumuha. Ang kambal mo, kamukha mo. Ngumiti si Vicky at yumakap kay Mama. Naktuwid ng likod si Andy. Ang bulungan ay lumakas habang papalapit ang tatlong mag-ina sa gate. Siya nga. Hindi pala siya bao. Kambal pa. Ang nga salita ay dumulas sa sikat nga araw, may amoy ngang kuryosidad at panghihinayang. Huminto si Lani sa ilalim ng pulang ribbon. Yumuko. Inayos ang kolar ng damit ni Vicky. Hinila ang manggas ng damit ni Andy. Binuksan niya ang bag para tingnan sa huli. Ang kahon na kahoy na nakabalot sa brown na papel, ang imbitasyon, ang red envelope para sa regalo. Lahat ay nasa tamang lugar. Ma, kailangan po ba nating magsalita ng marami? Tanong ni Andy. Hindi. Kailangan lang nating magsalita ng tama. Kailangan po ba nating umiyak, Ma? Bumulong si Vicky. Ang pag-iyak ay para sa sakit. Ngayon ay para sa kaayusan. Isang lalaki, nga 50 taong gulang, ang dumaan, huminto ng kalahating segundo. Tiningnan ang dalawang bata at tumango kay Lani. Ang tango ay parang isang bato na inihagis sa isang lawa. Ang ilang mga mata ay lumambot. Ang ilang mga labi na nakangiti ay mabilis na isinara. Ang sismis ay malakas lang kapag hindi nakita ang katotohanan. Huminga ng malalim si Lani. Pumasok na tayo. Hinawakan ng dalawa ang kamay ni Mama. Ang hakbang ng tatlong tao ay humampas sa pulang karpet. Tapik, tapik. Sa likod ay ang kalsada na may mga bato. Sa harap ay ang pintongal na nakasarado ng bahagya. Ang tuktugin sa loop ay muling binuksan, mababa at sapat na. Ang mga bulungan ay naroon pa rin, ngunit sa pusong tatlong mag-ina, may isang tuwid na linya lang, lumakat ng tama, tumayo ng tama, magsalita ng tama, at tapusin. Ang pulang arkong bulaklak, ang puting ribon ay dahan-dahang gumalaw. Ang mga tao ay naglalakad. Ang tuktugin mula sa speaker ay minsan malakas, minsan mahina. Ang salamin na pinto ay bumukas ng malakas. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay dumaloy, dala ang bahagyang matapang na amoy lili. Ang tatlong mag-ina ay nakatayo ng tuwid, hawak ni Lani ang kamay ni Andy sa kaliwa, si Vicky sa kanan. Isang malalim na hininga. Ang heels ay humampas sa kahoy na sahig, tapik, tapik. Ang ilaw ay humampas, ang anino ng tatlong tao ay humaba.
Salup, ang mga mesa ay natatakpan ng puting tablecloth, ang mga upuan ay may pulang ribbon. Ang mga name-tag ng bisita ay nakahanay ng tuwid. Sa entablado, ang arko ng bulaklak ay malaki. Si Miguel, naka-dark vest, ay nakatayo sa tabi ni Sofia, naka-pulang traditional dress. Hawak niya ang wine glass. Si Doña Elena ay nakaupo sa unang upuan sa gilid ng groom, naka-dark blue dress, nakabunot ang buhok, matingkat ang lipstick. Ang pag-usap sa simula ay parang mga bubuyok, tapos ay bumagal. Ang balikat at kamay ay huminto sa hangin. Isang bata ang itinuro, at itinulak siya ng kanyang ina Paupo. Ang host ay tumingin sa ibaba, tumigil sa kanyang introduction. Ang mic ay parang nawalan ng hininga. Naglakat sila ni ng marahan, tuwid ang likot. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa daanan, hindi lumilingon sa makabilang gilid. Sina Andy at Vicky ay naglalakat ng pare-pareho, hawak ang kamay ni Mama. Ang maliliit na puting sapatos ay sumusunod. Ang waiter ay umilag, ang mga tasa ay nag-iingay. Marahang itinagilit nila ni ang kanyang ulo, sapat lang para marinig ng kanyang mga anak ang apat na salita. Ang dalawang maliliit na labi ay umulit. Po, opo, maraming salamat po, at paumanhin po. Nagsimulang maingay ang hal, ngunit ito ay isang maingay na pinigilan. Ang dating manugang yan. Akala ko ba hindi siya makakaanak? Paano may kambal na kamukha niya? Tumingin si Miguel sa ibaba, malaki ang mata. Ang wine sa glass ay tumulo sa gilid, naging pulang guhit sa kanyang daliri. Mahigpit na niyakap ni Sofia ang buket, ang kanyang daliri ay may marka. Humarap siya sa asawa niya, nakangiti pa rin, ngunit nagtanong ng mahina, "Anong nangyayari sa iyo?" Hindi sumagot si Miguel. Tumayo ng tuwid si Doña Elena. Ang tingin niya ay nakatingin sa dalawang bata. Ilang salita ang inihanda, ang boses ay matamis na may razor na dahan-dahang umakyat, ngunit naipit sa lalamunan. Hindi niya alam, hindi niya maisip na ang dating manugang ay may kambal. Ang muka niya ay biglang namutla, tapos ay namula parang may humilangang kertan ng alaala sa harap ng maraming tao. Isang kusin sa gilid ng groom ang bumulong sa katabi. Inimbitahan niya ang bata para ipamuha. Hindi niya inaasahan. Ang salita ay humina habang ang tatlong mag-ina ay papalapit sa unang hilarangang upuan. Tumingin si Vicky kay Mama at nakakuha ng isang napakaliit na tango. Nilunok ni Andy ang lawe, nanatiling tuwid ang likod. Ang amoy ng lili na may bahagyang malat na amoy ng wine sa dulo ng dila. Huminto sila ni sa tamang distansya. Inayos niya ang kolar ng damit ng kanyang anak, hinila ang manggas ng damit ng kanyang anak na lalaki. Ang kilos ay maikli at maayos. Sa isang sandali, tumingin siya ng diretso sa mata ni Doña Elena. Walang hamon, walang pakiwas. Ito ay tingin lang ng taong nakapili na. Tapos yumuko siya at nagsalita ng sapat lang para marinig. "Batiin ninyo, maanak." Sabay na nakmano ang dalawang bata at nagsalita, "Magandang hapon po, Lola Doña." Ang po ay umalingaw-ngaw, hindi mataas, hindi mababa. Isang spoon ang nahulog sa sahig, nagulat ang isang tao. Ilang pares ng mata ang nagbago ng kulay sa entablado. Huminto si Miguel ng kalahating segundo. Ang glass ay humampas sa gilid ng mesa. Marahang huminga si Sofia. Nagulat ang host at binuklat ang kanyang papel. At si Doña Elena, ang kanyang labi ay bumukas, tapos ay sumara, parang hindi pa niya nakikita ang sarili niyang boses. Hindi nagdagdag ng salita si Lani, naghihintay lang siya ng isang tugon.
Ang buong hall ay parang huminga ng sabay. Ito ang sandali ng unang bato. Ang bahaging reaksyon nila, ni Lola Donya, at ang kwento ay liliko depende sa kung paano haharapin ng matatanda ang isang malinaw na pong bata. Ang sandali na nakmano ang dalawang bata at nagsalita, "Magandang hapon po, Lola Donya." Ang hall ay tahimik parang may nakbunot ng plug. Ang tuktugin ay naputol. Ang ingay lang ng aircon ang narinig. Ilang spoon ang humampas sa gilid ng mangkok. Bahagyang nakatayo si Doña Elena, ang kanyang mamata ay nakatingin kina Andy at Vicky. Ang masalitang charm na inihanda niya dumalo para malaman kung gaano kasaya ang matao ay biglang naipit sa lalamunan. Hindi niya alam, hindi niya kailanman inisip na darating si Lani kasama ang kambal. Mahigpit na hinawakan ni Miguel sa entablado ang wine glass, namutla ang kanyang knuckles. Nakangiti pa rin si Sofia, ngunit nanginginig ang gilid ng kanyang labi. Tumingin sa ibaba ang host, binuklat ang script, tapos inilagay ang mic, parang takot na makamali. Nanatili si Lani sa parehong posisyon, hindi umabante, hindi umatras. Naghihintay lang siyang isang tugon, bumulong si Vicky ng mahina. "Ma, bakit po may nagsalita, engpo?" Pro lahat sila tahimik. Marahang sumagot si Lani, dahil kapag nasabi ang tama, kailangan nilang hanapin ang kanilang lugar. Huminga ng malalim si Doña Elena, pilit na ibinalik ang kanyang boses. "Ah, ang gaganda nga asal," sabay na sinabi ngang dalawang bata. "Maraming salamat po, Lola Donya." Ang salitang salamat po ay nahulog, magaan ngunit mabigat. Sa gitna ng hanay ng upuan, ang ilang kamag-anak ay nagtinginan. Ang bulungan ay nagbagong kulay, mula sa pang-inis patungo sa pag-alinlangan, tapos ay kuryosidad. Toto ba na anak niya yan? Kambal pa. Ibig sabihin, nakamali tayo nun. Isang matandang lalaki na may puting buhok, ang lolo presidenteng pamilya, ay inilagay ang tiyakup niya at tumayo. Ang kanyang boses ay malinaw. Ngayon ay araw ng kaligayahan. Ang mamahal na bisita ay biyaya. Lani at ang dalawang bata, maupo kayo sa honor table, mesa ng karangalan. Ang salita ay parang bolt na nagsara sa lahat ng bulungan. Mabilis na hinila ng waiter ang upuan, ang tablecloth ay mayos. Ang ilang tao na gustong magsalita pa ay isinara ang kanilang bibig, tumingin sa lolo presidente. Sa kanilang mamata, ang autoridad ay lumipat ng lugar. Natigilan si Doña Elena. Uminit ang kanyang muka, tapos lumamig. Ang utos na maupo sa honor table ay nagtulak sa kanya palabas sa kontrol. Ang plano na imbitahan siya para ipamuka ay biglang nagbago ngang direksyon. Tiningnan niya si Lani, naka-emerald green pa rin, tuwid pa rin ang likod, ngunit wala na ang anyong taong pinalayas sa ulan. Yumuko si Lani at binati ang lolo presidente. "Maraming salamat po, lolo." Humarap siya sa kanyang nga anak. "Pakiusap, pumasok na tayo." Inulit ng dalawang bata ang sinabi ni Mama, "Pakiusap po." Ang tatlong mag-ina ay lumiko sa gitna. Ang glass sa kamay ng waiter ay nanginginig dahil sa kaba, ngunit nagbigay pa rin siyang daan. Ang natingin ay nakatingin sa ribon ng damit, tapos ay huminto sa dalawang malilit na sapatos na naglalakad ng pare-pareho. Bumulong si Andy kay Mama, "Kung may magtanong po ng marami, anong sasabihin ko?" "Sasabihin mo lang, pakiusap po." Sapat na yun. Umupo sila sa honor table. Nagbuhos si Lani ng tubig para sa kanyang maanak. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Sa kabilang gilid, pilit na ngumiti si Miguel, ngunit ang kanyang mamata ay nakatingin sa tatlong tao.
Mahigpit na niyakap ni Sofia ang buket, huminga ng malalim, pilit na nanatili sa ritmo. Sa unang hilera, nakatingin si Doña Elena sa kanyang walang laman na palat, tapos tumingin sa ibaba. Nakita niya ang kahon na kahoy na nakabalot sa brown na papel sa kamay ng waiter na papalapit sa kanya. Ang hangin ay nagbagong ritmo. Mula sa lugar na gustong magyabang, kailangan nilang umupo ng tama. Ang katahimikan ay naging mas mabigat, ngunit hindi na ito katahimikan ng pahamak. Ito ay katahimikan ng taong nakakita ng katotohanan na naglalakad gamit ang dalawang salitang po at opo, at mula sa sandaling iyon, ang labanan ay nagbago. Inilagay ng waiter ang kahon na kahoy na nakabalot sa brown na papel sa harap ni Doña Elena. Ang tiyachup ay nagingay ng bahagya. Ang pulang ribon ay nakahiga ng tahimik parang ugat. Inilagay niya ang kanyang kamay. Ang kanyang hinlalaki ay nanginginig ng bahagya. Tapos ay umatras. Hindi niya binuksan. Tumingala siya at nakita ang tuwid at tahimik na tingin ni Lani sa honor table. Ang dalawang bata ay nakaupo ng mayos, tuwid ang likod, ang kamay ay nakalagay sa hita. Umubo ng bahagya ang host at kinuha ang mic. Mapanauhin, mangyaring itaas natin ang ating mabaso para sa ikakasal. Ang palakpakan ay mahina, tapos ay lumakas. Hawak ni Miguel ang mic, ang kanyang boses ay matatak sa simula. Ngayon, ang pamilya namin ay napaka. Ang salita ay biglang naputol. Tumingin siya sa honor table. Ang kanyang nga mata ay tumama sa itim na mata ni Andy. Ang tibuong puso ay malakas sa kanyang tenga. Tumagilid si Sofia at bumulong, nakangiti pa rin. Tumahimik ka, basahin mo ang script. Alam ni Miguel. Nilunok niya ang lawe at nagpatuloy, ngunit ang kanyang boses ay kalahating tono na ang layo. Sa gitna ng hanay, ang mga upuan ay gumagalaw. Ang bulungan ay nagbago ng kulay. Mas maraming kuryosidad, mas kaunting pang-inis. Isang matandang lalaki na may puting buhok, isang kamag-anak, ang umiling. Si Miguel, distracted siya. Sa tabi niya, bumulong ang isang matandang babay. Oh, ganyan talaga. Sino ba ang hindi magugulat sa ganoong sitwasyon? Nakatayo ng tuwid si Doña Elena, ang kanyang dalawang kamay ay nakakabit. Ang kanyang palat ay basang pawis, ang kahon ay nakalagay ng maayos sa harap niya, parang paalala. Narinig niya ang sarili niyang boses mula sa isang lumang araw ng ulan. Ang pamilyang ito ay nangangailangan apong dugo. Ang salitang iyon ngayon ay humampas sa kanyang tenga parang isang matalim na gilid. Marahan niyang hinila ang teakup at uminom ng isang maliit na lagok. Ang init ay nagpainit sa kanyang ilong. Sa honor table, nagbuhos si Laning tubig para sa kanyang nga anak. Bumulong si Vicky sa tenga ni Mama. Ma, bakit po nakatingin sa akin ang bride? Dahil nakaupo ka ng maayos. Ang magtaw ay nakatingin sa mabagay na maayos. Malungkot po ba siya, Ma? Nagtanong ng mahina si Andy. Ang kalungkutan ay normal din. Ang bawat isa ay may sariling pasanin. Isang tito mula sa gilid ng groom ang lumapit, huminto sa tabi ng honor table. Ang kanyang boses ay nagalinlangan ngunit taos puso. Kumuha kayo ang mainit na soup para uminit ang tiyan ng gabata. Tumango sila ni. Maraming salamat po, tito. Sabay na sinabi ng dalawang bata, maraming salamat po. Huminto siya ng kalahating segundo, ngumiti ng magiliw, at umatras. Ang ngiti ay humila sa ilang mga mata na lumambot. Sa entablado, ang slideshow ng kasal ay tumatakbo ng mabagal. Ang nalitrato ay dumaan. Huminga ng malalim si Sofia, bumaba sa mesa para mag-toast,
ang pulang damit ay marahang humahampas sa sahig. Huminto siya sa honor table, ang ngiti ay maayos. Magandang hapon po, Ate Lani. Tumango si Lani, binabati kita. Tumingala si Vicky, nakmano ang maliit na kamay. Naway maging masaya po kayo, tita. Isang hindi nakikitang string ang humigpit tapos ay lumubog. Marahang tumango si Sofia. Mabilis na kumurap ang mata. At umalis. Ang ilaw ay humampas sa unang hilera. Ang kahon na kahoy ay hindi pa nabubuksan. Inilagay ni Doña Elena ang kanyang kamay sa pangalawang pagkakataon. Ang kanyang kamay ay humipo sa gilid ng cover. Ang pakiramdam ay malamig. Bubuksan ko ba ngayon o maghihintay pa? Tumingin siya sa paligid. Ang lolo presidente ay nakikipag-usap sa mga bisita. Ang ilang kamag-anak ay nakatingin. Ang masalita na gustong ipamuhan niya kay Lani ay parang natigil sa gilid ng kanyang bibig. Inatras niya ang kanyang kamay, inilagay sa kanyang hita. Ang kanyang makuko ay humampas sa balat, masakit. Natapos na ni Miguel ang kanyang salamat. Ang mic ay lumuwak sa kanyang kamay. Bumaba siya, gustong pumunta sa honor table, tapos ay huminto. Tiningnan siya ng lolo presidente ng matagal, ang tingin ay parang salamin. Gawin mo muna ang dapat mong gawin. Tumango si Miguel, lumipat ng direksyon, naktos sa ibang mesa. Ang tuktugin ay nagbago, mabagal at mahina. Ang mabulungan ay hindi na matalim, kundi parang maliliit na alon. Nakaupo si Lani ng tahimik, ang kanyang kamay ay nakalagay sa kanyang hita. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Ang dalawang bata ay tahimik na umiinom ng tubig. Ang spoon ay humahampas ng mahina sa gilid ng cup, parang pagbibilang ang oras. Yumuko si Doña Elena. Huminga ng malalim, tapos tumingin sa ibaba. Inilagay niya ang dalawang daliri sa pulang ribon. Isang hininga, isang desisyon, mabagal ngunit malinaw. Ang ribon ay marahang nahila. Walang nagsabi, ngunit ang mga taong malapit ay biglang tumahimik. Ang undercurrent sa hall ay naktipon sa isang maliit na punto, ang kahon. At sa sandaling iyon, alam ng lahat na kapag bumukas ang cover, hindi lang isang bagay salub, kundi isang alaala ang naghihintay na tawagin. Ang pulang ribon ay natanggal. Ang cover ay bumukas. Lagitik, ang ilaw ay humampas sa makinis na puting tela. Sa gitna ay ang dalawang burdang salita, Lola Donya. Ang magatahi ay tuwid, ang bawat stitch ay parang hininga. Huminto ang kamay ni Doña Elena. Ang kanyang daliri ay humipo sa gilid ng tela, tapos ay umatras, parang napaso. Sa isang iglap, namutla ang kanyang mukha, tapos ay naging mapula. Ang ingay nga tao ay humina. Ilang upuan ang gumalaw, tapos ay tumigil. Walang nagsabi, ngunit ang nga mata ay nakatingin sa tela. Agad, isang lumang eksena ang bumalik sa kanyang isip. Ang basa na sahig dahil sa ulan, ang amoying basang lupa. Ang batang manugang ay yakap ang burdang tela. Ang kanyang mamata ay pula ngunit nakayuko pa rin. Ito po ang regalo ko. At ang boses niya, malamig parang kutsilyo. Kailangan ko nga pong dugo, hinding pinyaklot. Ang braso niya ay humampas. Ang tela ay nahulog sa gilid ng silid. Sumara ang pinto ng malakas. Ngayon, ang parehong tela ay nasa gitna ang kaligayahan, sa harap ang 100 mata. Nilunok ni Doña Elena ang isang bagay na matigas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang labi ay nanginginig. Inilapit niya ang tela. Ang pulang sinulit ay humampas sa balat ng kanyang kamay. Ang amoyng bagong tela ay may kasamang malayo na amoy, ang amoy ngang rabing alkohol, ang amoy ngang sunog na kanin,
ang amoy ng tubig ulan noong gabing iyon. Ang kanyang nga mata ay masakit. Sa honor table, hindi tumingin ng matagal si Lani. Nagbuhos siya ng tubig para sa kanyang maanak, ang boses ay regular, umiinom ng maliliit na lagok. Bumulong si Vicky kay mama. Ang kanyang mata ay nakatingin sa tela. Ma, kung may nagagis ngang regalo, ihagis din po ba natin? Hindi. Ibabalik mo sa tamang lugar. Para saan po ang pagbalik? Nagtanong ng mahina si Andy. Para mabigyan ang pagkakataon ang nakamali na makita ang kanyang pagkakamali, nagsimulang magbago ang kulay ang bulungan. Hindi ba't ibinalik ni Lola Donya ang tela nun? Ngayon, binuksan niya sa harap ng kamag-anak. Ang nasalita ay hindi na matalim, ngunit punong pag-alinlangan. Ilang tao ang yumuko, ang spoon ay humampas ng mahina, parang humihingi ng tawad. Sa entablado, nakatingin si Miguel sa tela sa kamay ni Mama, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Sa mga gabi ng ulan, ang batang babay ay nakaupo at nagbuburda sa ilalim ng dilaw na ilaw. Ang stitch ay regular, parang pagbibilang ng oras. Nakita niya, ngunit tumalikot. Tumayo si Sofia sa tabi niya, ang kanyang daliri ay nakakapit sa buket. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang likod. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa mas mabigat na bagay, ang takot sa pagkakamali ng matatanda. Inilagay ng lolo presidente ang teakup niya. Tapi, ang kanyang boses ay malalim. Ngayon ay masaya tayo. Dapat tayong lahat ay magsalita ng tama. Isang maikling pangungusap, ngunit sapat na mabigat parang bato na nagpapatibay sa nakatagilit na mesa. Sa gitna ng hanay, ang ilang mga mata ay tumigil sa pagtingin. Umupo sila ng mas mayos. Isinara ni Doña Elena ang tela, inilagay ng mayos sa kahon. Ang kanyang dalawang kamay ay nanginginig pa rin. Huminga siya ng malalim. Ang hininga ay mahaba, parang gusto niyang kolektahin ang lahat ng amoy ng lili at mainit na saa para pigilan ang umaapaw sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Lani. Walang hamon, walang pagmamataas. Muka lang ng taong dumaan sa bagyo at pinili na huwag maghagis ng bato sa iba. Tumingala si Vicky. Ma, gusto ko pong lumabas para huminga. Tumango si Lani. Pakiusap. Tumayo siya. Nagmano sa lolo presidente. Pakiusap po. Ilalabas ko lang po ang mga bata sa hallway para makahinga. Sige, mag-ingat ka. Tumango siya. Umalis ang tatlong magina sa mesa. Ang hakbang ay magaan ngunit maayos sa kahoy na sahig. Tapik. Ang lamig ng aircon ay pinalitan ng tuyo at malamig na hangin sa hallway. Ang puting karten sa labas ay marahang gumalaw. Yumuko si Lani. Inayos niya ang batan ng damit ni Vicky, hinila ang sintas ng sapatos ni Andy. Ang kanyang mga kamay ay gumagawa, ngunit ang kanyang mga mata ay malambot. Sa loop, nakaupo si Doña Elena nang hindi gumagalaw. Ang kahon na kahoy ay nakabukas, ang burdang tela ay nakatagilit parang tahimik na mensahe. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso ay mabilis. Tapos, parang hinilangang isang hindi nakikitang string. Tumayo siya. Ang nga upuan ay gumalaw. Ingay. Ang ilang tao ay gustong tumawag, ngunit hindi. Niyakap niya ang kahon, lumabas sa hallway kung saan kakawala lang ang tatlong mag-ina. Sa puntong ito, ang anumang salita ay may saysay. Ang isang pangungusap lang ang kailangang sabihin, at sabihin ng tama, sa boses ng isang ina. Ang hallway ay natatakpan ng pulang charpet, ang dilaw na ilaw ay naging mas mainit. Ang hangin mula sa gilid na pinto ay umihip. Ang puting curtain ay marahang gumalaw.
Yumuko silani et inayos ang baten eng damit ni Vicky, hinila ang sintas eng sapatos ni Andi. Ang dalawa ay nakatayo malapit kay mama, tuwid ang likod, mabait ang mga mata. Sa likod, huminto ang ingay eng heels. Niyakap ni Doña Elena ang kahon na kahoy, ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga. Binuksan niya ang kanyang bibig, ang boses ay paos at putol-putol. Hayaan mo akong magsalita ngang ilang salita. Lumiko silani. Ang kalahatingan kanyang katawan ay nakaharang sa liwanag mula sa matang kanyang maanak. Tumango siya, kalmado ang boses. Opo, nakikinig po ako. Mahigpit na niyakap ni Doña Elena ang kahon. Ang kanyang knuckles ay namutla. Tiningnan niya ang dalawang pulang burda, parang may tinik sa kanyang puso. Isang malalim na hininga. Tapos, ang bawat salita ay nahulog, mabigat ngunit malinaw, nakamali ako. Yumuko siya, nanginginig ng bahagya ang balikat. Noong una, masama ang dila ko. Natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Natatakot ako sa mawawala ang dangal ko. Pinilit kitang umalis. Akala ko tama, ngunit naging masama. Ang hangin ay naging makapal. Mahigpit na hinawakan ni Vicky ang kamay ni Mama. Lola, ang sorry po ba ay nagpapawalang sakit? Ang tanong ay maliit ngunit matalim. Umiyak si Doña Elena. Hindi mawawala, Apo, pero ang sorry ay pumipigil sa matanda na magtago, yumuko si Andi. Kapag nagsorry na po, may kailangan pa bang gawin, Ma? Inilagay ni Lani ang kanyang kamay sa likod ng kanyang anak. Kailangan mong mabuhay ng tama. Tumingala si Doña Elena at tumingin ng diretso kay Lani. Kung may babalik ko lang, hindi ko sasabihin ang salitang iyon. Tinatanggap ko ang pagkakamali ko. Hindi ko alam na mayroon kang naipit ang kanyang boses. Tiningnan niya ang dalawang bata. Hindi ko alam na buhay na kayo. Hayaan ninyo akong tawagin na Lola Doña ninyo. Pinanatili ni Lani ang kanyang boses na regular. Salamat po sa tatlong salita na nakamali ako, ngunit tapos na ang nakaraan. Pumunta ako rito para tapusin ang kabanata, hindi para magsimula ulit. Nag-alinlangan si Vicky. Ma, galit pa po ba tayo? Umiling si Lani. Hindi. Sapat na ang manatiling tuwid ang likod. Isang sandali ang katahimikan. Sa loob ng hall, ang tuktugin ay narinig. Ang lolo presidente ay lumitaw sa dulo ng hallway, naglalakad ng marahan. Huminto siya, sa tabing tatlo. Ang kanyang mga mata ay mainit ngunit seryoso. Kapag nasabi ang dapat sabihin, gagaan ang pakiramdam. Ngunit ngayon ay araw kaligayahan. Sapat na ang luha. Humarap siya kay Doña Elena, tinanggap mo ang pagkakamali mo. Tama yan. Ang natitira ay mamuhay ng tama. Makikita yan ng mga tao. Tumango si Doña Elena, mabilis na pinunasan ang kanyang mata. Binuksan niya ang kahon. Itinaas ang burdang tela sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito, parang yakap sa isang pirasong alaala. Salamat, anak, sa pagbalik sa akin. Alagaan ko, hindi na mawawala ulit. Ang kanyang kamay ay nanginginig ngunit mahigpit. Nagmano si Andi at yumuko. Magandang hapon po, Lola Doña. Ginaya ni Vicky, naway maging malakas po kayo. Ang dalawang po ay nagpaliwanag sa sulok ng hallway. Yumuko si Doña Elena, gustong hawakan ang buhok ng kanyang apo tapos ay umatras. Takot na sirain ang kaayusan na bagong gawa. Bumulong siya sa sarili, parang nangangako. Matututo akong magsalita ng mas mahina, mamuhay ng mas marangal. Yumuko si Lani at binati si Doña Elena at ang lolo presidente.
Pakiusap po, ipapasok ko na po ang mga bata, tumango siya. Manatili lang kayo sa ritmong iyan. Umurong ng kalahating hakbang si Doña Elena, yakap ang kahon na kahoy, para magbigay ng daan. Ang anino ng tatlong mag-ina ay dumulas, maayos at tuwid. Ang puting curtain ay muling gumalaw, parang humihinga. Malapit sa pinto, nagtanong ng mahina si Vicky, "Ma, ano po ang pagpapatawad?" Sumagot si Lani. "Ito ay ang hindi pagtatapon ng basura ng nakaraan sa puso mo," tumango si Andy. "Kaya ginawa na po natin?" "Oh," ngumiti si Lani, ang kanyang kamay ay nakalagay sa balikat ng dalawa. Bumalik sila sa hall. Sa likod nila, nakatayo si Doña Elena, yakap ang tela sa kanyang dibdib. Sa mukang babae na dating matalim, may isang guhit ng pagod na nalaglag. At sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng malalim sa gitna ng tugtugin. Nagbago ang tugtugin sa hall ng marahan. Ang boses ng host ay regular. Ang tatlong mag-ina ay bumalik sa honor table. Si Andy ay humihigop ang tubig. Si Vicky ay inaayos ang tissue. Naglakad si Miguel, nagtoast sa ilang mesa. Hawak ang glass, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. May pawis sa kanyang noo. Tuwing lilingon siya, nakikita niya ang dalawang bata na nakaupo ng tuwid, itim ang mata. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, parang kumakatok sa loop. Nang oras na para sa photo op ng mga kamag-anak, umakyat siya sa entablado. Ang kanyang bibig ay ngumiti ng tama. Si Sofia ay nakatayo sa tabi niya, hawak ang buket, bumulong. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa kaliwang hanay. Tumango siya, ngunit ang kanyang nga mata ay nakawala. Ang litrato ay kinuha. Ang ilaw ay kumislap. Naramdaman niya ang sikip. Humingi siyang paumanhin sa host. "Pakiusap, magpapalit lang akong damit." Tapos ay umalis siya sa maraming tao, dumaan sa arkong bulaklak patungo sa likod na hallway. Mas tahimik ang hallway. Ang hangin mula sa gilid ng pinto ay umihip. Sa sulok, malapit sa water dispenser, pinupunasan ni Lani ang kamay ni Vicky. Pinagsabihan si Andy na itapon ang basura sa tamang lalagyan. Ang tatlong anino ay nakaimprenta sa dingding ng tuwid, huminto si Miguel ng kalahating hakbang. Ang ingay ng kanyang sapatos ay huminto. Tapik. Tumingala si Lani, nakaharap ang dalawa. Ang distansya ay sapat lang para makapagsalita siya. Tumango si Lani, "Magsalita ka." Ang lalamunan ni Miguel ay tuyo. Ang masalitang sorry at regret ay nagunahan, ngunit ang gusto niyang itanong ay lumabas muna. "Nga anak ko ba sila?" Ang hangin ay naging makapal. Tumingala si Vicky, hawak pa rin ang gilid ng tela. Lumapit si Andy kay Mama. Tumingin si Lani ng diretso sa mata ang 35 taong gulang na lalaki, ang taong pumirma ang isang linya sa nakaraan. Ang kanyang boses ay regular, hindi mataas, hindi mababa, "Mangga anak ko, at ngayon ay kasal mo. Igalang mo ang kasalukuyan mo." Nilunok ni Miguel ang kanyang boses na basag. "Nagkamali ako noon. Natakot ako kay Mama. Natakot ako sa sasabihin nga ibang tao. Akala ko, ang pananahimik ay kapayapaan. Ngunit ito pala ay isang kutsilyo." Sumagot si Lani ng maikli. "Ang pananahimik ay isang uri rin ng pananakit. Ngunit tapos na ang nakaraan. Matagal ko nang pinatawad ang sarili ko. Mula nang pinili kong mabuhay ng payapa." Umabante siya ng kalahating hakbang. "Kung may pagkakataon, gusto kong itama." "Itama ang ano?" "Ang nakaraan ay hindi na kailangang ayusin. Kailangan lang matuto. Ang kasalukuyan mo ay si Sofia.
Ang responsibilidad mo ay maging tamang asawa, maging tamang anak. At ako ay magiging tamang ina. Kinuha ni Andy ang isang tissue at iniabot. Punasan mo po ang noo mo, tito. Nanginginig ang kamay ni Miguel sa pagtanggap. Ang gilit ng kanyang mata ay basa. Yumuko siya. Salamat anak, nagtanong ng mahina si Vicky. Ang boses ay bata, ngunit tumama sa sugat. Tito, ano po ang pinakakinakatakutan ng matatanda? Napatigil si Miguel. Ang takot na tingnan ng diretso ang sarili mong pagkakamali. Inilagay ni Lani ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Kapag natakot ang matatanda sa bagay na iyan, nagsisimula silang lumaki. Isang sandali ngang katahimikan. Ang hangin sa hallway ay humihihip ng marahan. Ang puting curtain ay gumalaw. Mula sa hall, ang ingay ngang pagtawag sa groom ay narinig. Lumitaw ang lolo presidente sa dulo ng daanan. Tiningnan niya si Miguel, hindi nagagalit, nagsalita lang ng marahan. Bumalik ka sa lugar mo, gawin mo ang dapat. Huminga ng malalim si Miguel. Tiningnan niya si Lani ulit. Sa mata niya, wala ng galit. Mayroon lang isang malinaw na linya parang pulang sinulit sa burdang tela. Sa gilid na ito, ang nakaraan ay natapos. Sa kabilang gilid, ang kasalukuyan ay kailangang ingatan. Tumango siya. Ang boses ay paos, salamat sa pagdating. Naway maging payapa kayo, sumagot si Lani, ikaw din. Ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa paggawak sa nakaraan, kundi sa pagiging marangal sa kasalukuyan. Nagmano ang dalawang bata. Naway maging masaya po kayo, tito. Bumalik si Miguel, naglakad ng mas mabilis. Tuwid ang kanyang balikat. Sa gilid ng arko ng bulaklak, nakatayo si Sofia ng tahimik. Tiningnan niya ang kanyang asawa, bahagyang lumuha ang mata, tapos ay pinunasan. Ngumiti siya ng maayos, lumapit si Miguel, at bumulong. Magpasalamat tayo sa mga kamag-anak. Tumango si Sofia. Naglakad silang dalawa. Bumalik ang katahimikan sa hallway. Yumuko si Lani, hinaplos ang buhok ni Vicky, hinawakan ang balikat ni Andy. Bumalik na tayo sa mesa. Ang tatlong mag-ina ay bumalik sa ilaw. Ang kanilang hakbang ay tuwid. Sa likod nila, ang nakaraan ay nahulog parang dahon. Sa harap nila, isang party ang kailangang tapusin ng may tuwid na likod at tamang salita. Bumalik ang tatlong mag-ina sa honor table. Ang tablecloth ay maayos. Ang glass ang tubig ay malinaw. Ang waiter ay nagdala ng mainit na soup. Ang usok ay umakyat. Ang amoy ng manok at mushroom ay umalingaw-ngaw. Kinuha ni Andy ang mangkok gamit ang dalawang kamay. Maraming salamat po. Tiningnan ni Vicky ang waiter sa mata, yumuko. Maraming salamat po. Ang po ay bumaksak ng maayos. Ang ilang tao sa katabing mesa ay huminto, tapos ay ngumiti. Si Tito Ben, isang kamag-anak ngang groom, nga 60 taong gulang, ay lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa likod ng upuan. Kainin ninyo ang mainit na soup para uminit ang tiyan. Kung may kailangan kayo, Lani, tawagin ninyo lang ako, tumango si Lani. Maraming salamat po, Tito. Tiningnan ni Tito Ben ang dalawang bata, taos puso, nakaupo ng tuwid, nagsasalita ng malinaw. Karapat dapat purihin. Marahang humigop si Vicky, inilagay ang spoon ng walang ingay. Hawak ni Andy ang mangkok gamit ang kaliwang kamay, tinatakpan ang bibig kapag umihip. Sinabi lang ni Lani, kumain ng marahan. Umupo ng tahimik. Sumagot ang dalawa. Tuwid pa rin ang likod. Sa katabing mesa, ang ilang kamag-anak ay nakatingin. Ang bulungan ay nagbago ang tono.
Narinig ko nun nabauk siya. Tingnan mo ngayon, kambal. At ang gaganda ngang asal. Baka nakamali tayo ngang sabi. Ang mga salita ay tumahimik. Ang mga tao ay naglagay ulit ng mga salita na nasabi na. Hilaenghos ang tuktugin. Inaanyayahan ang ikakasal para mag-photo op sa bawat mesa. Sina Miguel at Sofia ay naktos muna sa labas na gilid. Ang gitnang daanan ay malinaw. Ang lolo presidente ay nakaupo sa malayo, inilagay ang tikap niya. Tapik. Tumingin sa honor table, tapos ay marahang tumango, parang nagpapatunay. Sa tamang ritmo, naglagay ang waiter ng isang plato ng piniritong isda. Inilagay ni Vicky ang kanyang kamay sa hita, naghihintay na kumuha si mama. Kumuha si Lani ng isang maliit na piraso, hinipan para lumamig, inilagay sa mangkok ng kanyang anak. Kumain ng sapat, huwag maging sakim. Kinagat ni Andy ang isang piraso, maliwanag ang mata. Masarap po. Tumingin ang bata sa paligid, nagtanong ng mahina, Ma, kailangan ko po bang ngumiti sa lahat? Kailangan mo lang maging magalang. Ngumiti kapag taos puso. Itinagilit ni Vicky ang ulo niya. Kung may magtanong po tungkol sa nakaraan, anong sasabihin ko? Sasabihin mo. Pakiusap po, hindi ko po sasagutin. Tapos titingin ka sa mangkok mo. Umupo si Tito Ben sa gilid ng upuan, bumulong para walang makarinig. Naniwala ako sa chismis nun. Ngayon, nakita ko na. Sinasabi ko sa'yo, Lani, nakaupo ako rito. Nakikita ko ang maanak mo. Gumaan ang pakiramdam ko. Sumagot si Lani ng maikli. Salamat po sa pagiging tapat. Bumuntong hininga si Tito Ben. Ang natao. Mas mahalaga ang pagtuturo sa mga anak. Ang disiplina ang backbone. Tumango si Lani. Ang kanyang nga mata ay hindi umalis sa dalawang anak. Maring walang pera, ngunit hindi walang disiplina. Ang ingay na spoon ay mahina. Ang pag-usap ay naging mahina. Ang maikling katahimikan ay parang manipis na tela na nakatakip sa mga lumang salita. Sa entablado, ang slideshow ngang kasal ay nakpapatuloy. Si Sofia ay nakphoto op sa gilid ng bride. Tumingin siya sa ibaba, nakita ang tatlong mag-ina na nakaupo ng maayos. Huminga ng malalim, ngumiti ng buo para sa litrato. Ang ngiti ay may bahit ngang kalungkutan, ngunit nasa tamang lugar. Isang cousin ang naglagay ngang plato ngang prutas sa mesa. Ang boses ay nagalinlangan, kainin ninyo ang prutas para malamigan. Maraming salamat po. Sabay na sumagot ang dalawang maliit na boses. Ang babae ay huminto. Basa ang mga mata, mabilis na umalis. Inilagay ni Andy ang spoon, pinunasan ang bibig. Ma, busog na po ako. Pakiusap po, mahugas akong kamay. Humarap ang bata kay Tito Ben, pakiusap po. Sige, anak. Ngumiti si Tito Ben at itinaas ang kanyang teacup. Tiningnan ni Lani ang kanyang anak na naglalakat ng matata. Sa kanyang isip, naglagay siya ngang isa pang linya. Lumakat ng tama, tumayo ng tama, magsalita ng tama. Hindi na kailangan ng malakas na boses. Naririnig pa rin nila. Dahil ang katotohanan, kapag naglalakat ng may disiplina, hindi na kailangan ng tagapag-alaga. Ang tuktugin ay nagbago, kalmado at mahina. Sa isang sulok, si Doña Elena ay yakap ang kahon na kahoy, tahimik na nakaupo. Inilagay niya ang burdang tela sa kanyang hita. Ang kanyang daliri ay marahang humahaplos sa dalawang burdang salita. Ang lipstick sa kanyang labi ay biglang kumupas. Tumingala siya. Nakita niya ang tingin ng lolo presidente. Marahan lang siyang tumango. Pinikit niya ang kanyang labi,
bumuntong hininga, parang naglalagay ng unang bato para sa sarili niyang karangalan. Sa honor table, ang tatlong mangkok ay nakahanay. Ang tisu ay nakatupi ng parisukat, ang dalawang bata ay nakaupo ng tuwid. Ang kanilang mga mata ay kumikinang. Nagbuhos sila ni mas maraming tubig. Ang boses ay mainit. Ngayon, nagawa natin ang dapat. Manatiling magalang. Ingatan ang puso. Tumango ang dalawa. Ang po ay mahina at matatak, parang isa pang bolt na naksara sa isang pinto na nagsasara sa tamang lugar, sa tamang oras. Ang party ay lumipat sa dessert. Ang ingay ng spoon ay mahina, tumayo si Lani. Sinamahan niya ang kanyang na anak sa washroom sa dulongaw. Sa upuan, inilagay niya ang kanyang maliit na cloth bag, nakaharap sa labas, parang sinadya para makita. Pagkaraan ng ilang sandali, dumaan ang isang batang waiter. Nakita ang bag na nakalagay ng mayos. Tumingin siya sa paligid. Binitbit niya ang bag sa mesa ng groom, at nagtanong ng mahina. Pakiusap po, may naiwan po bang ang bag? Tumingala si Doña Elena. Ang puso niya na kumalma na dahil sa sorry ay biglang bumilis ulit. Kinuha niya ang bag, binuksan ang zipper, lagitik. Salup, hindi ginto o makeup. Ito ay isang album na nababalutan ng moss green na tela. Ang sulok ay bahagyang sira, mabango ang amoy ng lumang papel. Inilagay niya sa mesa, binuksan ang unang pahina. Isang simpleng hapunan ang lumitaw. Ang adobo ay may usok pa. Ang sinigang ay may ilang dill leaves. Sa gilid ng litrato, may sulat kamay. Unang handa bilang asawa. Ang susunod na pahina ay ang unang New Year. Ang bakuran ay may dalawang couplets na nakasabit. Si Lani, naka-blue traditional dress, ay may hawak na tray ng tsandias. Ang maliit na sulat sa gilid. Unang araw, kumpleto ang pamilya. Tiningnan ni Doña Elena ang kanyang mukha sa litrato seryoso, ngunit may mainit na tingin sa mata. Ngayon, ang tingin ay bumalik, tumama sa kanyang nga mata at nagpasakit. Nagbuklat pa siya ang isang litrato, si Miguel, may laknat sa gabi. Inilagay ni Lani ang mainit na towel sa noo ng kanyang asawa. Ang kanyang muha ay pagod, ngunit ang kanyang mamata ay malambot. Sa ilalim ng litrato, unang walang tulog na gabi. Ang isa pa ay sa altar ng pamilya. Nakaluhod si Lani, nagsusunog ng insenso. Tuwid ang kanyang likod. Ang mga bata sa pamilya ay nakatayo sa likod. Ang sulat, ingatan ang dangal ng pamilya. Ang bawat salita ay parang pin na nakabaon sa kanyang dibdib. Hindi masakit, ngunit mainit at malalim. Isang maliit, cream-colored card ang nakakabit sa likod. Kinuha niya. Ang sulat kamay ay pamilyar. Mahal na Lola Donya. Ibinabalik ko po ang maaraw na nagdaan. Walang hinanakit. Hinihiling ko ang kapayapaan para sa inyong lahat. Ang luha ay biglang tumulo sa litratong adobo. Ang stain ay bilog parang patak ng ulan sa lumang panahon. Ang mataong malapit ay tumigil, tahimik. Lumapit ang lolo presidente, tiningnan ang album, tiningnan si Doña Elena. Ang kanyang boses ay malalim. Iniwan ng bata ang kanyang karangalan. Ingatan mo. Huwag mong hayaan na tangayin ulit ng hangin. Tumango si Doña Elena. Ang kanyang lalamunan ay masikip. Kinuha niya ang burdang tela na may pangalan, inilagay sa cover ng album. Ang pulang sinulit ay humipo sa asul na tela. Ang dalawang kulay ay nakakasundo ng tahimik. Niyakap niya ang dalawa sa kanyang dibdib. Isang yakap na huli, ngunit nakahinga siya. Salamat, anak. Sabi niya ng napakahina, parang sinasabi sa walang laman na upuan kung saan nakaupo si Lani. Sa entablado, nakatingin si Sofia.
Nakita niya ang kanyang biyenan na yakap ang album. Basa ang kanyang nga mata. Itinagilit niya ang kanyang ulo. Nagtanong ng mahina kay Miguel, ano po ang hawak ni Mama? Lumang album. Ang kanyang boses ay paos. Ang kanyang mata ay nakawala. Tapos ay bumalik sa litrato na kasal sa harap niya. Naintindihan niya na may mga bagay na kailangang hawakan para ilagay ng tahimik. Bumalik ang tatlong mag-ina sa mesa. Bumulong si Vicky. Ma, bakit po iningatan ng matatanda ang litrato? Para matandaan ang mga magagandang bagay, at itama ang mga hindi magagandang bagay. Kaya ba, ang litrato ay nagpapabuti sa mga tao? Tanong ni Andy. Kung maglakaslop silang tumingin ng mabuti, maikling sagot ni Lani. Dumaan si Tito Ben, tiningnan ang album. Marahang tumango kay Lani, parang tumatango sa tamang pagpili. Ang ilang kamag-anak na dati ay nagtitinginan ay bumalik sa kanilang mga mangkok, umupo ng mas maayos. Ang pag-uusap ay naging mahina. Isinara ni Doña Elena ang album. Inilagay ang burdang tela sa ibabaw. Hinila ang bag malapit sa kanya. Ang kanyang kamay ay nakalagay sa zipper. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos, parang humahaplos sa isang matagal ng peklat. Hindi na siya nagsalita. Umupo lang siya ng tahimik. Minsan, tumitinggala siya, nakatingin sa honor table. Ang tingin ay hindi na mabigat, hindi na mapanubok. Ito ay parang tingin ngang taong natututo ulit kung paano humawak ng spoon, natututo ulit kung paano magsalita ng tama. Ang boses ng host ay umalingaw-ngaw, inaanyayahan ang ikakasal sa gitna ng hall para sa game. Ang hall ay gumagalaw. Sa sulok ng mesang groom, isang 56 taong gulang na babae ang yakap ang asul na album at ang burdang tela na may pangalan. Sa mukha niya, ang dating tigas ay nabasak, naging maliliit na guhit. At sa honor table, pinaalalahanan ni Lani ang dalawang anak. Uminom ng tubig, umupo ng tuwid. Maganda para bumati. At umuwi, tumango ang dalawa. Ang lahat ay unti-unting bumabalik sa tamang lugar, parang isang tela na nakatupi ng mayos, inilagay sa drawer na may pangalan. Katatapos lang ang host sa game. Ang tuktugin ay naging mas kalmado. Tiningnan ni Lani ang relo. Marahang tumango. Inayos niya ang emerald green na damit. Humarap sa dalawang anak. Uminom ng huling lagok. Mahanda para bumati. At umuwi. Dalawang mayos na po ang sumagot. Tumayo ang tatlong mag-ina. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang mamesa sa harap ay parang nagiwalay, nag-iwan ng isang malinis na daanan sa charpet. Ang ilang tao na nag-uusap ay huminto, tumingala, ngumiti, at tumango. Inilagay ni Tito Ben ang teatsuk niya. Tapik, naway maging payapa ang inyong paglalakbay, yumuko si Lani. Maraming salamat po, Tito. Sa mesa ng Lolo Presidente, uminto siya. Salamat po, Lolo, sa tamang salita. Tumango siya. Ang boses ay malalim. Ang magaan na puso ay maganda. Magmano kayo, tapos umuwi. Sina Andy at Vicky ay nakmano. Magandang hapon po, Lolo. Ang gaganda ng asal. Ngumiti siya. Ang kanyang mata ay malambot. Sa gilid ng groom, nakatayo na si Doña Elena. Ang burdang tela na may pangalan ay nasa ibabaw ngasul na album sa cloth bag. Ang gilid ng tela ay nagpakita ng isang pulang linya. Lumapit si Lani, huminto sa tamang distansya. Ang kanyang boses ay malambot at malinaw. Naway maging malakas po kayo, Lola Doña. Pakiusap po, uwi na kami. Huminto si Doña Elena ng kalahating segundo. Ang kanyang kamay ay nakalagay sa bag,
parang may hawak na bagay na bagong natutunan. Salamat anak, mag-ingat kayo, yumuko si Vicky. Paalam po, Lola. Sumunod si Andy. Paalam po, Lola Donya. Pinikit ni Lola Donya ang kanyang labi, mabilis na kumurap, marahang tumango. Sa kanyang mata, ang dating talim ay nabawasan, nagpakita ngang isang malambot na gilit. Sa gitna ngang hal, sina Miguel at Sofia ay nakatayo, naghihintay ng gabisita. Si Sofia ay nakangiti, nagbibigay ng paggalang. Tumango siya. Salamat, ate, sa pagdating. Sumagot sila ni Nang maikli. Naway maging masaya at payapa kayong dalawa. Nagtanong ng mahina si Miguel. Salamat. Naway maging payapa kayo. Nakmano ang dalawang bata. Naway maging masaya po kayo, tita, tito. Marahang yumuko si Sofia. Nagpasalamat sa mga bata. Dumaan sa reception area. Inilagay ni Lani ang red envelope para sa regalo kasama ang isang maliit na card na may sulat. Para sa 100 taon ng kaligayahan. Pakiusap, ibigay mo ito sa ikakasal. Opo. Yumuko ang resepsionis. Bumukas ang salamin na pinto. Mabilis na yumuko ang matandang guard. Ang boses ay mainit. Mag-ingat ka. Tiyakin mo na mahigpit ang sinturon, bata. Nakmano si Andy. Salamat po, tito. Ginaya ni Vicky, ngumiti siya. Ang kanyang mata ay may crow's feet. Lumingon, nakita ni Lani ang lolo presidente na nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang kamay ay nakalagay sa likod. Marahang tumango, parang huling bolt na naksara sa isang pinto. Sa loop, si Doña Elena ay nakatago sa likod na curtain. Ang isang kamay ay nakalagay sa bag, mahigpit na hawak ang tela at ang album. Ang ilang kamag-anak ay nakatingin sa tatlong anino, ang kanilang tingin ay nagbago. Ang kuryosidad ay humina, ang paggalang ay lumitaw. Sa labas ngang bakuran, ang hangin sa Batangas ay may amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Ang itim na kotse ay nakaparada ng tahimik. Ang katawan ng kotse ay sumasalamin sa pulang ribbon sa harap ng gate. Binuksan ni Lani ang likod na pinto, tinulungan si Vicky. Sina Andy ay umupo sa car seat. Ang sinturon ay isinara. Tapik, isang malakas na ingay. Lumingon ang dalawa sa hall, sabay na nagsalita. Magandang hapon po, lolo, lola, tita, tito. Sa hall, ilang kamay ang kumawe. Ang isang boses ng bata ay ginaya, magandang hapon po, na nakpalambot sa sulok ng pinto. Lumiko si Lani sa upuan ng driver. Bago paandarin ang makina, tiningnan niya ang rearview mirror. Ang lolo presidente ay umalis na. Nakatayo pa rin si Doña Elena, ang kanyang kamay ay nakalagay sa bag, parang may hawak na init. Sina Miguel at Sofia ay yumuyuko sa isang mesang bisita, ang kanilang balikat ay makatabi. Ang lahat ay bumalik sa tamang posisyon. Ang makina ay umingay ng maayos. Ang gulong ay lumabas sa pansamantalang karpet. Pumasok sa kalsada na may gabato. Ang karpet ay naiwan. Ang gulungan ay naiwan. Sa kotse, ang dalawang bata ay nakaupo ng tuwid, regular ang pahinga. Marahang hinawakan ni Lani ang manibela. Sapat lang para marinig. Ngayon, nagawa natin ang dapat nating gawin. Dalawang bilog na po ang sumagot, parang huling bolt na isinara sa pintong nakaraan. Umalis ang kotse sa maliwanag na espasyo, pumasok sa lilim ng puno ng kapok. Ang hangin ay humampas sa gilid ng pinto, malamig at malinis. Ang natitira ay ang daan pawi at ang isang pinakamahirap na salita na nagpakita, kapayapaan. Ang kalsada ay lumayo sa salamin.
Ang hangin sa gabi ay humihihip sa gilid na pinto. Ang amoy ngang lupa pagkatapos ng ulan ay sariwa pa. Yumakap si Vicky sa sinturon, nagtanong ng mahina. Ma, ngayon, iba na po si Lola Donya. Paano siya nagiba? Ang kanyang boses ay malambot. Nagtanong ulit si Andy. Ma, kapag sinabi nga, matatanda na nakamali ako, mas malakas po ba sila? Tumango si Lani. Mas malakas dahil naglakas loob na tumingin ng diretso. Ang highway ay bumukas. Ang mga ilaw sa kalsada ay naging ginintuang guhit. Sa kotse, ang dalawang bata ay bumulong. Nagbibilang ng plate number, tapos ay tumahimik. Mahigpit na hinawakan ni Lani ang manibela. Ang ritmo ng pahinga ay regular. Pupunta para tapusin. Ang salita sa maliit na papel sa salamin kaninang umaga ay biglang lumitaw sa kanyang isip, malinaw at payapa. Pagdating sa Maynila, ang pamilyar na maliit na eskinita ay sumalubong sa tatlong mag-ina na may bahagyang amoy ngang hapunan. Ang pinto ngang bahay ay bumukas. Lagitik. Ang dilaw na ilaw ay bumukas. Lagitik. Ang sapatos ay nakahanay sa rack. Isinabit ni Andy ang kanyang jacket. Tinupi ni Vicky ang kanyang handkerchief. Ang malinis, puting silit ay mayos parang isang pahinang notebook na hindi kulubot. Nagpakulo si Laning ng tubig. Ang kaldero ay umingay. Nagalo siyang dalawang tasang mainit na gatas. Naglagay pa ngang isang plato ngang hinoh na saging. Kumain ng sapat. Uminom ng marahan. Opo. Dalawang bilok na po. Biglang nagtanong si Vicky, Ma, kailangan po bang sumigaw ngang hirap para marinig ngang ngataw? Ang mataw ay mas nakakarinig ngang disiplina kaysa sa sigaw. Kaya, ano pa po ang kailangan kong matutunan bukas? Siningit ni Andy. Matutong maglagay ng period sa tamang lugar. Pagkatapos kumain, inayos ng pamilya ang mesa. Marahan. Nagugas si Laning glass na may bahit ng gatas. Pinunasan ng tuyo. Mayos na ibinalik. Binuksan niya ang drawer. Inilagay ang nakatuping imbitasyon kasal sa ilalim ng walang laman na kahon na kahoy kung saan nakalagay ang burdang tela. Ang drawer ay sumara. Tapik. Ang kailangang ibalik ay naibalik. Ang kailangang ingatan ay disiplina. Sa blackboard, isinulat ni Lani ang 4 na salita. Po, opo, maraming salamat po, paumanhin po. Nagdagdag pa ang isang malaking salita, tapusin. Sa ilalim, nagdagdag siya, kapayapaan. Binaybay ni Vicky, tapos ay ngumiti. Gusto ko ang salitang, kapayapaan dahil bilog ito. Kumunot ang nuni Andy. Minsan, gusto kong sumigaw dahil sa galit. Paano ako magiging tama? Huminga ka ng malalim, sumulat ng isang linya, tapos sabihin mo ang katotohanan. Umupo ang dalawa. Sinusulat ulit ang bawat salita gamit ang lapis. Ang pencil point ay humahaplos sa papel. Ingay. Ingay. Nakita ni Lani na sa ingay na iyon ay may bagong tibay ang maliit na bahay. Tumunok ang telepono. Isang maikling mensahe mula sa numero ni Doña Elena. Salamat, anak. Inaalagaan ko. Mamumuhay ako ng tama. Binasa ni Lani. Hindi sumagot. Huminga lang ng malalim, parang naglalagay ngang isang sako ngang buhangin na matagal na niyang dinala. Inalis niya ang notification. Hindi in-save. Hindi rin inalis ang mga bagay na dapat manatiling tahimik. Bago matulog, niyakap ni Vicky ang lik ni Mama. Ma, hindi na po ako takot sa maraming tao. Bakit? Dahil hawak ko ang kamay mo, sumandal si Andy sa balikat ni Mama. Hindi na rin po ako takot sa mahihirap na tanong dahil mayroon akong 4 na salita. Ngumiti si Lani. Bukas,
Gagamitin pa rin natin ang apat na salitang iyan, pinatay ang fan. Ingay. Ang dilim ay nakatakip sa kisame parang manipis na tela. Humiga si Lani sa gitna ng dalawang anak. Narinig niya ang kanilang mahina na pahinga, regular parang pakatok. Sa kanyang isip, ang mamuka kanina ay dumaan. Ang lolo presidente, si Tito Ben, si Sofia, si Miguel, at ang luhaang mata ni Doña Elena. Wala nang tinik. Mayroon lang maaral na kailangang kopyahin ng bawat tao. Ano ang gusto mong ingatan? Ano ang kailangan mong bitawan? At ano ang karapat-dapat igalang mula ngayon? Ang nga tanong na minsan niyang tinanong sa sarili ay umalingaw-ngaw, mahina ngunit malalim. Alam niya ang sagot, ingatan ang disiplina. Bitawan ang put, igalang ang kapayapaan. Sa labas ngang bintana, ang hangin ay dumadaloy sa mga dahon. Ingay, ingay. Sa loob nga bahay, ang katahimikan ay mainit parang isang tasang-tasa na inilagay sa tamang lugar. Marahang hinila ni Lani ang blanket para sa dalawang anak. Ipinikit ang kanyang mata. Ang period ay inilagay na. Ang lumang pinto ay sarado na. Ang natitira ay magpatuloy ng tuwid ang likod. Ang masalita ay mayos. At tuwing umaga, isulat ulit ang isang pamilyar ngunit mahirap na salita, karangalan, dignidad, salamat sa pananatili hanggang sa huli. Nagbigay ka kina Lani at sa dalawang anak ng isang tahimik na lugar sa iyong puso. Kung ikaw, ano ang iingatan mo, ano ang bibitawan mo, at saan mo inilagay ang period para sa mga lumang sugat? Naway maging mas tuwid ang ating likod mula ngayon, mas mahina ang ating mga salita, at ang ating sorry ay dumating sa tamang oras. Nangangako kami na patuloy na makukuwento ng gatotong kuwento na parang pelikula mainit at totu. Kung tumama ang kuwento sa iyo, mag-iwan ng komento at subscribe sa channel para maging malapit tayo ulit.